Guys, ba-vlog muna po ako. Nandito po ako magmamarinate po ako ng chicken para fried chicken po ngayon. Nakabili po ako ng chicken po na yung isang pack po ay 240 279 at saka 265 po. So, bali $5 po itong 10 pirasong drumstick. Yan po yung chicken na ating pong imamarinate. Ito po yung aking ingredients. So, yung ingredients ko po sa pagmamarinate po ng chicken na para sa fried chicken ay ito po, chicken bouillon, black pepper, garlic powder, smoked paprika and garlic salt. At saka ano po, counting so sandali lang po ha kasi po na dito pa po mayroon tayong kukunin. At konting soy sauce po yung ating pong sa ating marinade po. So yan po yung ating ingredients po sa ating manok. So, ngayon po, first, I'm gonna put black pepper po. Kaunti lang. Tapos, garlic salt. Yung garlic powder po. Tapos, paprika, mga teaspoon of paprika. Kasi gusto ko po ng medyo may kick in. Tapos po, yung 1 teaspoon din po ng garlic salt. So, hindi pa po ako kumain ng lunch or breakfast po dahil katatapos ko lang po sa simula po ng 8 o'clock kaninang umaga, nagtatawag po ako sa aking pong mga information po na kailangan ko pong i-update yung yung katulad po ng aking bank statement po sa aking social security, nag-apply din po ako ng food stamp. So, natapos ko na po yun. Sa Lunes, magpunta po ako ng Belmont po pagkatapos ko po ng aking appointment po sa doktor, sa dentist. May may dentist, may eye doctor po tayo sa Lunes. So, kailangan ko pong puntahan at pupunta diretso po ako sa Redwood City, sa Belmont po. Tapos po, so na yun na po yung ating marinate. Kunting-kunti lang po yung pangpapula lang po naman. So, ang gagawin ko po, since nandiyan na po yung mixing lahat po, gaganyanin ko na lang po yung chicken. Oops. So, ganyan ko na lang po yung chicken. Of course po, ipiprito po natin ito siya mamaya. So, ganyan lang po. Hindi ko na po kakamayin. Ito na po yung ating marinate. Na-marinate na na po na, yan, na-balance na po siya. See, nakita na po yung yan na po, na-mix na po lahat. So, kalugin lang po yung kakalugin lang. So, yan na po, na marinate na po natin yung chicken. So, marinated na po yung chicken. Ito po yung pinaglagyan ng manok na ilagay ko po sa labas yan. So, yan po yung ating pong menu for today po ay magpa-fried chicken po ako mamayang hapon. So, mayroon pa po ako, 3 pa po yung aking tatawagan po ng mga importante po kasi hindi ko po talaga na-miss ko na po lahat yan na-miss ko na po yung appointment ko noong May 15, na-miss ko rin po yung appointment ko noong May 20. So, kasi may pasok po ako at hindi ko alam na may mga appointment po ako sa mga araw na yun. So, ngayon po, since nakaano na po tayo na-update na po ng ating mga address po, na-update na rin po. So, hindi ko lang po alam kung ano pa po yung kailangan, pero sa Monday po, mayroon po tayong pupuntahan na importante po para i-submit po yung
ating pong kailangan po. Tapos ngayon po, magtatawag po ako for senior community po na tutulong po sa akin para nakakuha po ako ng housing na hindi po masyadong mahal. Kaya po ngayon po ay pupunta po ako, tatawagan ko po yung number na yan na binigay sa akin po about housing po kasi hindi ko po kayang magbayad po ng over 1,000 po na renta po kasi yun nga, nag-apply nga po ako ng food stamp para ma-libre po tayo sa food stamp. So, ngayon po, yun po yung ano ko, siguro na po ma-qualify po ako doon sa akin pong income na hiningi po sa akin dahil ang hiningi lang po na food na pista po ay March of May at nakakakuha po tayo ng konting ano po doon paycheck. So, sana po ay ma-qualify po ako doon sa aking pag-apply po ng food stamp dahil malaking tulong po yun sa akin, based po sa aking income. Baka po ako po ay ma-qualify, diba? So, ayan na po, naka ano na po tayo. Tapos lakain ko na lang po yung manok mamaya. Mayroon doon 2 chicken. So, yan po. Ngayon po, maraming salamat po sa inyo pong pag-watching at sa pag-understand po sa akin po. Kasi ngayon po, ako po ay magtatawag pa po ako. Madami na, updated na po lahat yung aking kailangan ko pong i-update. Katulad po ng aking storage po ay na-update ko na rin po. So, ngayon po sasalang na naman po natin yung ating phone dyan. Ay atin na naman pong i-dikit po yung ating telephone dito. Yung ating tripod para makakain tayo po. Kasi nandyan lang po yan kanina kagabi po nakahangir. Ngayon po so, nandito po tayo. So, na-update ko na po yung aking social security na-update ko na po yung address, na-update ko na po yung aking bank account, nabayaran ko na po yung aking storage, na tawagan ko na po yung CalFresh para sa food stamp, natawagan ko na po yung medical. Tapos po, ang sunod ko pong tawagan ay mayroon po ako ditong listahan na kailangan ko pa pong tawagan. Bali, 2 pa po. Department Housing of San Mateo po. Yan po yung ano po, yung tatawagan ko po para mag-apply po ako ng either for senior, for low income po na ano po, na housing, or tapos binigyan pa rin po ako ng for senior community. Yun po. Kasi kahit sa bus po, dapat senior na ako, dapat ako na priority po ako sa harap na mag-upo. Pero hindi po ako naging considered kasi yung itong mukha po na to, hindi mukhang matanda po, mukhang bata. Kaya po doon ako masyadong minsan po naghirap. So, pero po, sa lahat po tayo po, so, yung akin pong update po, yung sa credit card ko po, na update ko na po yung mga autopay ko, yung sa Fortiva credit card, sa Apple, Merix, na update ko na po yung ano, yung mga account ko po. So, napalitan ko na po yung ano, yung Bank of America na lang po. Pero mayroon pang address na hindi ko pa po ma-update. Pero saka na lang po yan, at least po na unti-unti ko na pong nasosolve yung problema ko po gawa ng itong araw na po ito na nagdi-off po tayo, at ito po yung pagkakataon na magtawag ako po ng mga kailangan. Kain po tayo.
ito pa po yung aking lunch, breakfast and lunch po. Kasi nagmamarinate pa po ako ng chicken. So, ang sunod ko pong tawagan ngayon po para kasi wala po akong pera na po pang bansahid ng bus ay gagamit po muna ako ng credit card. Babayaran ko na lang po sa sa June 5 po kasi nagsuldo po ako. Yung para bus stop na lang po kasi mayroon naman po akong clipper ilalagay pwede ko na po magpa-reload po ng tira doon sa aking senior D-Pass po para kahit na konti lang muna. Pero gusto ko po mag 1 month muna para tuloy-tuloy na po. Maraming salamat po. Shout out po sa lahat. Nandito po ako sa floor nakaupo kasi ito po yung pinakalamesa po natin. Wala pong problema yan. Hindi po ako sana po makakakuha po ako ng ng renta po ng housing po para iwas na po So anyway po na-submit ko na rin po yung na ipapaprint ko na po sa landlord ko po yung aking pay stub na kailangan ko po sa June 3. So siguro mamaya dalhin yun sa aking landlord. At ito po yung good news kasi hindi pa good news, pa tayo po, nasa 50-50 pa po tayo. Kasi hindi pa po tayo qualify or hindi pa po natin na-submit po yung ating kulang sa application. Pero na-submit ko na po yung aking citizenship na sinabi ko na po na citizen ako. Tapos basta ang kulang na lang po yung aking pay stub na current pay stub which is the month of May kasi wala pa po tayo sa June. Tapos po sinabi ko rin po doon yung aking oras po na up and down. So ngayon po ang sinabi sa akin kapag ma-approve po ako sa medical ay yun po yung sasabihin ko na kung pwedeng babayaran po ang aking monthly po doon sa Medicare para makuha ko po yung buong sweldo, makuha ko po yung buong social security ko po. Kapag ganang gaya po yun, maalis na po yung kinakalta sa akin po na 176 monthly po sa aking medical. So, para mayroon po tayong makakabayad po tayo na kung ano man po yung ating Kasi siyempre po yung aking telepono, $150 po yan. 159 eh. Kasi 4 na punta yan binabayaran ko po kahit sirado na po yung sa anak ko. So, sana po talagang malaking tulong po yan sa akin kapag na-approve po ako ng ng food money po kasi ang food money po talaga malaking tulong po yan sa akin gawa ng imbes na babawasin ko po yung pera na yun pambili ko ng pagkain ay dito na po sa sa food stamp na inaano ko po yung ina-apply ko po. Kapag natapos na po, na-submit ko na po sa June 3 ang ating application po, yung pay stub. Hindi ko po alam kung kailan po ako maghihintay na padalan po ako ng card para sa food stamp. So, I will be thankful and very happy that God, hindi po ako pinabayaan. Tapos ngayon po, binigyan po ako ng sapat na oras para magkaroon po ng pera, para makabayad po tayo ng ating mga bills at saka pagkain po. Yun po yung Hinihintay ko na lang po bukas, titingnan ko po bukas kung ano pong email ko po sa aking isang bank account. Kapag may mangyari po, pwede po akong sell ng aking share doon para makabayad din po ako sa renta. Ayaw ko pong hintayin na dumating po yung pera na yun kasi
kapag nakakuha din po ako ng pera sa aking isang bank account po ay apat na araw lang pong hihintayin ko, makaka-withdraw na po ako ng pera. At yun po ang aking ibabayad sa ano po, sa aking renta. At sinabi ko naman po na wala po akong, hindi po ako nakikitira lang po ako dito sa bahay na to. Kaya nanghihingi po ako ng tulong kung pwede po ako matulungan. Kaya tatawagan ko po ngayon yung po number na to na binigay po sa akin para kung sa ganun po ay makahanap ako hanggang August. Hanggang pag hindi po ako makahanap na hanggang August po ay pansamantala po akong makikitira muna ako sa anak ko. Kasi kinausap na ako ng aking anak na pansamantala lang ako sa kanya, kailangan ko pong habang nasa kanya ako, maghahanap talaga ako ng matitirahan. So, wag na kayo magtataka po pagdating sa mga bata po dito sa Amerika. Talaga magkaiba po yung mga bata dito sa Amerika at sa atin po. So, buong araw po, mula umaga ng 8 o'clock po ng umaga, nanonood po ako ng live po kay Werdo. Pero sabi ko kay Werdo, mag-exit na ako kasi tatawag ako. Ang nakakahaba po ng oras, yung paghihintay po. Yung paghihintay po natin yun ang matagal na paghintay. Kaya nakaabot po ako hanggang past 12 o'clock po na una ko munang tinawagan po yung Social Security. Ang tagal ko pong naghintay. Pagkatapos ko pong tinawagan yung aking pong appointment na na-miss ko po nung May 15. Tapos mayroon po tayong darating na appointment sa June 3. Kaya natawagan ko po ngayon. Matagal din po ako naghintay. Siguro mga 40 minutes po ako naghintay. Tapos tinawagan ko rin po yung U-Haul para magbayad ng aking storage. Naghintay din po ako doon. Tapos kinunikta na naman po ako sa medical. Nakapaghintay na naman po ako doon. So kaya po umabot po tayo ng from 8, 9, 10, 11, 12. 4 hours po tayo naghintay sa apat na company na po na tinawagan natin po. Ay 4 na oras po ako naghintay. Kaya wala po akong almusal. Nagutom na po ako. Tsaka wala pong lunch. So ngayon po, yun lang po yung aking update po sa inyo. Maraming salamat po. Shout out po sa lahat. Sa lahat-lahat po ng Team Mama Sinya, Mega Love shout out. Sa lahat-lahat po ng Team Kirin Suzuki, Mega Love shout out. Sa lahat-lahat po ng Team Ermin Omi Santos TV, Mega Love shout out. Sa lahat-lahat po ng Team Julie Hag, Mega Love shout out. Sa lahat-lahat ng Team Ohio, Mega Love shout out. Sa lahat-lahat po ng Team Alaksanka, Solid Harbor, Mega Love shout out. Sa lahat-lahat po ng Team Kapanday, Mega Love shout out. Sa lahat-lahat po ng Team Jubis, Team Sandot Vlog, Team Fabulous, Mega Love shout out. Sa lahat-lahat po ng Team Pula, GC Pinariho, Mega Love shout out. Kasangga Kalimbang Boy, Mega Love shout out. At sa Sword Team USA, Mega Love shout out. Kasama na rin po natin ang Planet Sword USA, Planet Sword, Mega Love shout out po kay Mupan Fitness po. Thank you so much. At yan lang po sa lahat-lahat po. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero magpapasalamat po ako sa aking mga subscriber, new subscribers, silent viewers, sa mga OFW kaibigan mat at hindi, sa aking pong mga solid na sumusuporta po ng aking channel. Kahit ganito lang po ang aking pagbablog, okay lang, wala po akong hinihinging kapalit kahit na magpe-play po ako ng mga WH. Wala po akong hinihinging kapalit po kasi tulong ko na rin po yan sa mga maliliit pa na nagbablog na kailangan ng WH. At siyempre po, pasasalamatan ko rin po yung aking mga members
super chatter, at nag-iisang sponsor na si GC Penario. Mega love shout out po sa lahat-lahat po sa inyo. Shout out po kay Truck Driver KSE, kumusta ka na po? Hindi na kita po nakikita at hindi na po ako nakakapanood ng mga videos mo. Sana ingat ka po dyan sa Riyadh. Truck Driver KSE, miss you po. So, shout out po sa lahat po ng mga OFW. Maraming salamat po sa mga OFW na aking mga kaibigan. At hindi, I love you guys all. Kayo po ang bayani ng Bayang Pilipinas. Thank you at maraming salamat po sa inyo pong mga bigay po niyong oras po sa akin para subaybayan po niyo yung aking mga At saka sa mga vlogger po dito sa USA na bago po ko pong naging kaibigan. Maraming salamat, daghan salamat sa inyong tanan dire sa USA. Mga Bisaya man o hindi, maraming salamat. At daghan salamat sa mga Kabisayaan na nandia dire sa Amerika. Thank you, I love you. Bye-bye po. Tita O, maraming salamat sa inyong advice. Tita Karing, maraming salamat din sa motherly advice sa akin. So, nandito po, nakabaon po dito sa inyo, sa akin, ang inyo pong mga advice. Thank you.